Alright guys, Kurisma is special tayo guys, no? Since Kurisma ngayon, ano ba yung Kurisma? Yan ang mga celebration ng mga Katoliko sa paggunita ng tinatawag sacrifices ni Jesus Christ, no? So, pasensya na sa mga hindi Katoliko, but gusto ko lang ikuwanto sa duty ng security guard, no? Yung igalang natin ang paniwala ng kasama natin sa duty. Tara, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Riddles TV, 14 years more or less bilang security officer, security guard, no? So baka magulat kayo, mahaba buhok at medyo hindi mukhang security guard kasi ako po ay isa nang retired na po ako. Retired na po ako, gumagawa po ako ng mga video na karanasan ko at kaalaman ko nung ako ay nagjo-duty. Punta kayo sa channel ko, ayan. Pindutin nyo yung playlist at pag napindot nyo na, ito ang lalabas at pumunta kayo sa Security Guard Matters, no? Yan, Security Guard Matters. Diyan, marami kayong makuha ang video. Tulad ng ating ngayong topic sa video na to, no? Alam kong hindi ganong kuwanto, yung hindi ganong tinatawag na importante sa mga sa ibang mga gwardya. But kung makikita nyo yung tinatawag na kahalagahan sa paniniwala ng isang tao, ay makakatulong sa inyo to guys pagdating sa duty, no? Especially kung ikaw ay bata pa, no? So, sa pag-duty ng gwardiya guys, halo-halo ang magiging kasama mo. Iba-iba ang paniniwala ng mga taong nakakahalubilo mo, no? May Muslim, may Iglesia ni Cristo, may Mormons, may Katoliko, may Buddhism, may mga born again, no? So, isa yan sa mga dahilan minsan na nagkakaroon ng tinatawag na gap. Yung bang medyo ba hindi ba nagbibigay ng tinatawag na ban sa pag-duty ng security guard? Kasi bakit? Pinipersonal ng ibang security guard ang kanilang paniniwala, no? Pinipersonal ng ibang security guard ang paniniwala. Minsan nga may kasama akong may dala-dalang Biblia at pinagpipilitan nila ang kanyang paniniwala. Kasi ang palaging bukang bibig ng mga taong fanatic sa kanilang religion ay ang sinasabing, kami ang sugo para magligtas sa mga sangkatauhan, no? So, nagkakaroon ngayon ng problema yan pagdating sa duty, no? So, guys, ang paniniwala o religion ay malalim na usapin. No, malalim na usapin at walang nananalo. Kasi bakit? Bawat isa ay maninindigan na sila ang tama. Kayo ang mali. Kami ang magliligtas sa inyo. Kami ang aahon sa inyo mula sa maling paniniwala. Yun ang bawat claim ng bawat religion, no? So kung yun ang claim at nagkasalubong kayo, mangyayari, walang mananalo sa inyo. At hindi magkakaroon ng magandang ugnayan sa pag-duty nyo bilang security guard. At minsan, may nababalitaan pa akong nauwi sa karahasan at aksidente. Dahil, bakit? Hindi nagkatugma ang kanilang paniwala. So ano bang dapat gawin na ganong hindi nagkakatugma ang inyong paniwala? Ito ay paggalang. Gagawin natin ay igalang natin ang bawat paniwala ng isa't isa. Ako guys, na-assign ako bilang head guard sa isang tinatawag na embassy. No, sa embassy. So, bata-bata pa ako noon. So, na-assign ako sa embassy bilang head guard. May nagpaalam sa akin na isang kliyente ng embassy. Sabi niya, pwede ba akong magdasal dyan sa tabi dito kasi sa likod namin parang tahimik. So nagulat ako. Akala ko naman, parang Katoliko naman, ganun lang, gusto dun sa tabi, ganun. Bubulong at magdadasal, okay na. Isa siyang Muslim, no? Galing sa Middle East. Hindi ko akalain na ang kanila palang pagdadasal ay may parang mga ritual.
So, relax pa ako nung una kasi baka mabilis lang yan, no? Kaso lang biglang lumabas yung general console ng embassy. Paglabas, di siyempre dadaan siya, no? Kasi maliit lang naman yung espasyo ng kwan. Hinarang siyang ganun. Hinarang ba? Tinamaan yung dibdib ng console. Kinabahan ako ng husto. So ngayon, nangyari, umatras na lang yung general console. Pagkatras, matapos na yung pagdadasal. So, kinabahan ako pagkatapos. Pagkatapos ko, kinabahan ako kasi sigurado papatawag ako noon sa loob ng pisina niya. Nagulat ako guys, dead man lang yung general console namin. Dead man lang siya. Bakit? Kasi ginalang niya yung paniwala ng isang tao. May pinag-aralan siya, mataas ang kanyang IQ, ginalang niya. Hindi niya binigdil. Hindi niya pinagpilitan ng sarili niya na, bus ako rito. Ako yung bus sa kumpanya na to. Ba't harangin mo ko? Dinibdiban, parang nadibdiban pa siya, ganun eh. Pero hindi siya nagreklamo, hindi niya ako pinatawag. Kasi alam niya na ako, wala rin akong alam sa mga, yung ritual ng ginagawa ng mga Muslim. Na ganun pala ang kanilang mga ang way ng pagdadasal nila. Bagkus ginalang ng general consul ng embassy. Ako, kinabahan ako. Kaya ko naman din pinayagan kasi siyempre bilang tao na may pananampalataya sa kanilang reliyon. So bilang paggalang ko doon, pinayagan ko, hindi ko alam na ganun pala ang kanilang ritual pag nagdasal, na bawal pala dumaan doon sa likod o sa harap pag nagdadasal. Anyway, bakit ko kininto to guys? Yun nga ang sinasabi ko, na porket hindi mo siya katulad ng paniniwala, ay yung kanilang mga ritual ay babastusin mo na o hindi mo na igagalang. Kasi hindi mo katulad ng paniwala, di ba? Tulad ng mga iglesia ni Kristo, di ba? Sagrado sa kanila ang pangalang Manalo, Felix Manalo. Ikaw, hindi ka naman iglesia ni Kristo, pwede mo siyang babastusin yung pangalang Felix Manalo. Pero sa kanila, sagrado yan. Sagrado sa kanila yan. Bakit kailangan mong maggawa ng kabastusan o mga hindi kuan dahil hindi kanila kaanib? Hindi. Dapat igalang mo kung ano yung paniwala nila para magkaroon tayo ng bonding sa duty. No? Magkakaroon tayo ng bonding dahil may galang na binibigay. Hindi yung nakikita ko sa kasama ko, nagdadalang Biblia at nakita niya kami na nagsa-sign of the cross, tinituligsa niya. So, hindi lahat ng taong tinuligsa niya na tulad ko, hindi ko na pinapatulan. Hindi ko na siya pinapatulan at nagyayang-uyang na lang ako, ganun ba o ganun. Nagkakaroon po ng diferensisyon sa duty ng gwardya. Pag hindi mo ginalang ang paniwala ng bawat isa. Tulad ngayon, itong video na to, nirecord ko ay Holy Thursday, Semana Santa. Ngayon, dahil Semana Santa ay sagrado ng mga Katoliko, no? Tapos ikaw, hindi ka Katoliko, parang binabastos mo ang araw ng sagrado ng mga Katoliko. So anong pakiramdam ng mga Katoliko kung babastusin mo ang araw na to? Biyernes Santo o Huwebes Santo. Diba? Magiging iba ang magiging damdamin ng mga Katoliko. Kaya ko ginawa itong video na to, na kung ikaw magjo-duty, kung may kasama ka mang ibang paniwala, ay huwag mo siyang tuyain o huwag mo siyang bigyan ng wrong judgment. Kasi guys, ang religion, ang pangunahin lang naman sa bawat religion ay mapayapang yung pamumuhay. Kahit anong religion meron ka, walang religion na hindi nagtuturo ng mapayapang pamumuhay. Ngayon, kung may religion ka, tinuturuan kayo kung paano kayo maging magulo sa tinatawag sa society, ay hindi religion yan.
isang kulto yan, no? So kung whatever religion na meron ka kasama mo, ay igalang mo. Hindi porket iba ang religion niya, iba religion mo, magkalaban na kayo. Hindi na kayo magkakampi. Dahil iba ang paniwala niya. Nangyari sa akin yan. Ako lang ang, parang ang daming, kasi yung namin, yung pinaka-boss namin ay iba religion nila. Tapos, ang palagi niyang hinahire ay yung mga ka-religion niya. Pero may nahahire din siyang hindi, ibang religion, ibang paniwala. Isa din ako doon kasi siyempre qualified ka. Sayang din, hinahire ka nila. But still, nangyari, parang karamihan doon sa naging duty ko, ay yung religion nila ang karamihan. So nagiging kuwan tuloy kami, parang naiiba sa kanila. Tapos para bang dayo ka sa sarili mong bayan. Puro kayo Pilipino dahil may issues regarding sa paniwala, religion. Tuloy para ko tali hindi na Pilipino. No? Hindi ganun guys. So kung magjo-duty tayo ng security guard, ay huwag nating i-involve ang paniwala natin. Kung mayroong mang gagawin ang kasama mo na kanyang religion na aspect, no, ay igalang mo. Malibang lang kung tulad niyan, yung sabi ko nga, yung isang taga Middle East na nagdasal, kami kasi mga Katoliko, pag nagdasal, sign of the cross, Lord, guide us, please, ganun. Konting salita lang, okay na. Hindi ko akalain na yung Muslim pala ay may ritual pala silang ginagawa, mga lod-lod. So kung ikaw isang Muslim, pag gusto mo magdasal kasi inabutan ka sa duty mo, huwag mo namang gawin din yun sa mismong duty mo. Kasi mawawala na yung focus mo sa duty. So, anong gagawin mo? Magpaalam ka sa kasama, pre, magdadasal ako kasi required namin sa religion namin. Ganun ba? Sige, pre, doon ka nalang punta doon. Ganon. Hindi yung nagpaalam sa'yo ng kasama mo, pre, magdasal ako. Huwag na! Pangpagulo lang yan, sir. Gaganunin mo kasi hindi kayo pareha ng paniwala. No? Hindi. Yun ang nagbibigay ng kaguluhan sa duty natin. Kasi bakit? Hindi kayo pareho ng paniwala, hindi mo siya ginalang. Hindi mo ginalang kanyang paniwala. Kaya nagkaroon kayo ng gap or tension sa bawat isa sa inyo. No? Kasi bakit? Wala kang paggalang. Lalo na yung especially yung mga kabataan na nagjo-duty. Minsan nakikita ko pinagtatawanan pa nila. Parang nanunuya pa. May mga bata isip ng mga gwardiya, no? O kaya talagang walang religion. May mga taong walang religion. Yung mga taong walang religion, yung walang Panginoon daw, may atheist ba ang pangalan niya? Yun yung mga taong believe pa sa sarili. No? Malaki katawan, bata, kayang-kayang sarili. Pero ako, naniniwala ko, ang lahat ng meron tayo ay hiram. No, hiram. No? Tingnan mo yung history ng mundo, history ng mga tao. Pinakamalakas na hari, Solomon, no? Nagkaroon ng tinatawag na may kalakasan siya hanggang sa nanghina siya. Kasi bakit? Pinakita sa atin ng creator natin na tayo ay tao. Tao. May simula, may katapusan. Hindi tayo tinatawag na yung anong tawag doon, yung walang kamatayan. Hindi. Lilipas at lilipas tayo. Kaya ako, alam ko na ang mayroon ako sa aking pagkatao ay hiram lahat. Hindi to yung habang buhay meron ako. No, hindi. Yung kagandahang lalaki mo ngayon, yung kagandahang babae mo ngayon, lilipas yan. Tingnan mo yung mga actresses natin, no? Yung mga matatanda na ngayon actress, puro reminiscing na ang ginagawa. Bakit? Gusto nilang ipa-remind sa mga bagong tubo ng mga tao na ganito sila kaganda nung panahon na bata pa sila. No? So,
Ako, kung ikaw ngayon na walang paniwala, wala kang Panginoon, wala kang kuan, sana wag mo namang tuyain ang mga taong naniniwala sa Panginoon, no? So may kanya-kanya tayong paniwala, guys, no? May kanya-kanya tayong kuan, yung tinatawag na pinanghahawakan na dinadasalan. Kung mangyayari sa duty mo, wag mo namang tuyain ang kasama mo. At wag mo rin ipagpilitan anong meron paniwala ka sa iba. Igalang mo yung paniwala nila. No? Hindi yung may kasama ako na hindi sila Katoliko. No? Wala daw silang Pasko. Tapos walang Pasko, tinutuyan nila na hindi totoo yung Pasko. Gumaganon sila. Pero tumatanggap ng bonus, tumatanggap ng gift. Christmas gift yun, ha? Diba? Tingnan mo kung paano sila nagbenepisyo sa celebration ng Katoliko. No? Kung wala kayong Pasko, kung wala kayong kuan, di pabayaan nyo mag-celebrate ang mga Katoliko ng Pasko. Huwag nyo ipamukha na hindi naman totoo yung Pasko. Santa Claus, hindi naman totoo yan. Kuan yan. No? Bakit kayo nagdadasal dyan sa Nazareno? Kahoy lang naman yan, estatwa lang naman yan. Oh. Gagawa ganun yung iba. Estatwa nga, di ba nakita mo? Estatwa nga eh. Pero dumadami yung pumupunta. No? So kung tanga-tanga na kaming mga Katoliko ay tanga-tanga dahil sumasamba sa isang estatwa doon sa Quiapo, ay igalang natin. No? Ngayon, kahit naman ako, Katoliko ako, may mga tanong din ako sa aking pinapaniwalaan. Kaya lang, ang gusto kong sumagot sa mga tanong ko ay siya mismo. Alam niyo ba guys, na nagdadasal din ako, sinasabi ko, Lord, kung mali man tong paniwala ko ngayon, sana ituro mo sa akin yung sino yung tama at aanib ako. Sabi ko sa kanya, kasi yun ang sinasabi palagi na mali ang paniwala ko bilang Katoliko. Pwede nyo ba pong ituro sa akin kung ano yung mga grupo na yon na sila ang tama at aanib ako? Bigyan nyo po akong sign. Ipadala nyo sa akin, pakiusap nyo sa akin. Hindi binigay ni Lord. Hindi niya binigay. So ibig sabihin, yun ang pinahawakan ko. Walang tama, walang mali sa mga paniniwala natin. Lahat tayo ay nasa tamang landas. Basta as long as kuwan ka, matinong tao ka at kapayapaan ang dala mo sa ating society. No? Yun lang yun. Hindi yung may dala ka ngang Biblia, may dala ka ngang paniniwala, tapos pag hindi maniwala sa sinabi mo, ay suntukan kayo dyan o kaya na magsaksakan pa kayo dyan for excuse me for the words. Pasensya na sa nabamit kong salita. Dahil gusto nyong ipagdiinan ang bawat paniwala sa isa't isa. So guys, no? So kung ikaw ngayon naka-duty bilang security guard at bilang selebrasyon ng ating Huwebes Santo, gusto ko lang may iparating sa inyo na wala pong nagiging tama ang mali sa paniwala ng tao. Nasa atin lang yung pag-iintindi, no? So pag nag-duty ka ng security guard, may dala-dala tayo mga service firearms. Tapos ipagdidiinan mo sa kapwa mo gwardiya na iba ang kanyang paniwala at pinagdiinan mo yung paniwala mo, magiging conflict yun sa duty nyo. No? Magiging conflict. Dahil bakit? In-involve nyo yung mga paniwala nyo sa isa. Iwaksin nyo yan. Isatabi nyo yan. Kung ano man yung paniwala niya, galang mo. Yun lang yun. Igalang mo siya. No? Kung iglesia ni Kristo siya, igalang mo yung salitang pangalang manalo. Huwag mong bastusin sa harap ng mga iglesia. Kasi sagrado sa kanila yung salita, yung pangalan na yan. Ngayon, kung Katoliko naman, yung salitang Huwebes Santo, Biyernes Santo, ay sagrado sa mga Katoliko yan. Igalang mo kung hindi ka Katoliko. At yung mga
selebrasyon ng mga Muslim na hindi ko alam kung ang pangalan, basta may mga, igalang mo rin. Kasi kanila, paniwala nila yun. Huwag mong bastusin. Okay? So yun lang ang gusto ko ihatid sa video na to guys, bilang ating Semana Santa Special. I hope na mag-like kayo guys. Bye-bye guys. Kita-kita sa next video guys. Bye-bye.